Mga kababayan, ngayong lumantad na si Adrian Bersamin at naibahagi na niya umano yung mga ebidensya na hawak niya laban kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ano bang mga legal remedy niya ngayon na naibunyag na niya itong lahat na hawak niya umanong katibayan sa pagkadawit nitong Pangulo natin sa kickback ng flood control projects. Ang presidente natin habang nakaupo ay hindi pwedeng kasuhan ng kriminal, civil at administratibo habang nakaupo pa ito. Giging legal remedy ng mga Bersamin ngayon kasi ito si Adrian ay pamangkin ito ni dating, kung hindi ako magkamali, nagiging punong maestrado ito si Lucas Bersamin. So hindi basta-basta angkan ito sa Abra, mga kababayan. Matindi din ang kalaman sa batas nitong pamilya na to. So talagang bago ito lumantad si Adrian, pinaghandaan talaga nila ito. So ang mga legal remedy nito ni Adrian Bersamin, panumpaan niya itong mga pahayag niya, itong mga affidavit niya, at pwede niyang dalhin ito sa investigative body natin na kasalukuyang Congressman Irisi at si Congressman Tinio nang gawan ito ng resolution to conduct an investigation in aid of legislation sa Congress, sa Committee on Good Government and Accountability. Ganon din sa Senate Blue Ribbon Committee. Magkaroon sila ng hearing nito, patawag nila si Adrian Bersamin at papanumpaan nila itong mga aligasyon niya laban sa Pangulo, mga kababayan. Pasok din sa 1-year ban ang impeachment complaint laban sa Pangulo natin. Natatandaan natin na ibinasura ng mababang kapulungan ang dalawang naunang impeachment case laban kay Pangulong Marcos. So yung 1-year ban ay nasasagasaan itong pahayag ngayon o itong mga revelasyon ngayon ni Adrian Bersamin. Hindi na siya makapag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo natin hanggang sa February of 2027. Pwede rin siyang mag-file ng witness protection program para sa kanyang kaligtasan at mabigyan siya ng mga security personnel para sa kanyang kaligtasan. Maaari siyang pupunta sa Department of Justice at mag-file siya ng application for the witness protection program under Republic Act 6981. So yung magiging resulta or magiging findings doon sa gagawing Senate Blue Ribbon Committee investigation at saka sa lower house sa Committee on Good Government and Accountability, magiging basihan ito para sa mga susunod na gawing legal battle, or magiging basihan ito sa mga future na pagsampa nila ng kaso kung hindi na presidente si Pangulong Marcos, mga kababayan. Dito natin ngayon malaman kung talagang ipapatawag ba nila ito si Adrian Bersamin sa Congressional Inquiry at saka sa Senate Blue Ribbon Committee. Pwede rin maghain siya ng complaint sa Office of the Ombudsman, mga kababayan, kasi kahit pa'y nakaupo si Pangulong Marcos ngayon, pwede pang mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman laban sa nakaupong Pangulo, mga kababayan. So antabayanan natin ito kasi ito'y napakabigat ito na aligasyon.
isinangkot ng Pangulo natin, direktang pahayag ito direkta sa Pangulo natin itong aligasyon ni Adrian Bersamin. So wala nang ibang tao pa na involved, kundi si Adrian Bersamin ay tinutumbok na niya mismo ang Pangulo natin. So napaka dali na lang nito na hahanapan ng mga investigative body natin yung probable cause. Maiugnay ito yung pahayag ni Yusek Bernardo noon at sino pang mga ibang resource person na napangalanan din mismo ang Pangulo natin. Particularly si Saldico, mga kababayan. So ito, duktong-duktong na ito. Yung kay Yusek Bernardo, yung kay Saldico, at saka ito ngayon kay Adrian Bersamin. Pangulo na mismo ang direktang tinumbok nitong si Adrian Bersamin. So mga kababayan, manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibaka sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ipanalangin din natin ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.